Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, Galogs! Colorful talaga ang buhay ng tao. Pero paano kung yung kulay sobra-sobra na sa iyong buhay? Ako ang iyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan. At ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Aba, teka. Anong meron dito parang may prosesyon? May artista ba o libreng rasyon? Tagaktak ang pawis, pero pagkahahaba ng mga pisi. Ay, kaya pala. Dahil they are here for Mr. B. Kakaiba nga naman ang trip ng mga utaw. Rain or shine, ang hanap ay mainit na sabaw. Ayun, bumabalik kasi kami, masarap kasi yung gawa nila, tapos sulit na sulit. Ang dinudumog o pinipilahan, walang iba kundi ang bulalo sa Quiapo, Manila, na winner daw sa lahat ng laban. Binabalik-balikan ko yung Mr. B kasi grabe yung lasa niya. Nung bulalo nila, halata mong homemade talaga. At saka yung combination niya sa sa kanin, grabe. Halata mo rin na local rice yung ginamit. Kaya talagang solid kada subo. Bukod doon sa masarap na bulaloy niya, syempre, yung rice niya, then yung sabaw niya. At yung sabaw talagang malinamnam na nanonood talaga. Talagang may iwan talaga sa panlasa at lalamunan. From left to right, sarap. Nasarap ang mga customer! Ay, hala. Sige, sup-sup, kuya. Pa-order nga rin ng losertan. Abay, hinay-hinay lang at baka masobrahan. Apat na buwan pa lang nang magsimula ang Mr. B bulaluhan, kaya laking gulat nila sa bigla nitong kasikatan. Since all-time favorite kasi kahit na mainit yung panahon or malamig, talagang sabaw, doon pa lang okay na Bago namin i-serve yung aming bulalo, para lumabas talaga yung linamnam at sarap ng produkto namin, pinapakuluan namin siya ng at least 12 hours slow cooking po yung ginagawa namin. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lang siya malasa, malambot din yung karne ng aming bulalo. Ay, kabog! Winner! Kaya kahit balikbayan, nakikibulalo fever! Meron kaming istorya na hindi makakalimutan. Yung isang OFW, paglapag niya ng airport, dala pa niya yung bagahe niya, dumiretso talaga siya dito sa Mr. B Bulalo para talagang matikman dahil nasa Dubai pa lang daw siya ay takam na talaga siya dito sa Bulalo. At yun yung hindi namin makakalimutang istorya. Pinunan niya pa kami kaysa sa pamilya. Parang ganun. Iba nga naman ang pa-effect ng mainit na sabaw. Biruin mo ang simpleng favorite ang magpapasuccess sa'yo balang araw. Ang sikreto namin dito sa masarap na bulalo namin, bukod siyempre doon sa rekado na natural, siguro yung pagmamahal sa ginagawa, at the same time yung pagmamahal namin sa tao. At dito nagsimula din yung mga pangarap, especially marami din kami nabigyan ng trabaho dahil sa business na to. So unti-unti sana dito magsimula din yung mga pangarap nila. Kaya Logalogs, kung bet mo ring ma-experience ang sarap na patok na medyo panakit-patok, ay subukan na ang Mr. B with moderation, the newest favorite ng Madlang Nation. Tanda mo pa ba ang tsinelas na ito? Paborito ng iyong lola at mga tito. Effective sa tumbang preso. Masakit din kapag ikay napalo. Ang tsinelas mula sa Alpombra. Matibay, maganda, pampinoy, ang gara. Dito sa Pateros, Alpombra ay hindi nalalaos. Gumagawa na mula basic to classic ang pamilya Thailand since 1986. So, nag-start to since 1986.
Kasi yung lolo ko, isa siya sa original zapatero dito sa Pateros. And then, nung father ko, nag-start siyang magbuo ng business niya. So, nag-partner sila ng lolo ko. And then, nag-divert sila from sapatos dito sa Pateros, nag-divert sila into alfombra making. Ang alfombra ay carpet o rug, kaya sa paa mo ay may nakahag, comfort sa paglalakad. Ang usually kasi na naging classic design talaga is yung four-finger na ganyan, na cross. Isa lang ang color niya, maroon lang siya. And then, sabi ng lolo ko at ng father ko, why not maggawa tayo ng, ng iba pang design? Mag-innovate tayo kasi sa patero eh. So, yung mga tirintas na design, tirintas, disipit, yung mga ganyan. Tapos naglabas din sila ng iba-ibang klase ng kulay. Doon nag-boom lalo yung alfombra. Katulad kasi alfombra namin, pag nabasa, medyo mahirap suotin. So, naglalabas kami ng leather, mga synthetic leatherized na design. Kaya hindi ko pinalampas, nagpagawa kami ng tsinelas. 20 years ng batak sa paggawa si Kuya Jack. Ang swela sa ilalim nito, gawa sa gulong ng eroplano. Para makapit yung aircon. Ito, ganito rin. Ito, may gawin ito ha. Hindi basta-basta ka magtotomplak nito. Yung pinakagawin nitong hilat siya nito. Tingnan mo, diba pa tayo? Ito, padapa. Doon tayo sa padapa. Naging problem, yung standard natin hindi siya naging consistent. Pumasok na yung Chinese product, yung mga pangmasa, mass production na gomang tsinelas na mas mura. So, dying yung talent, wala halos na pagpasahan. Pati yung skills, yun ang naging struggle namin ng next generations. Hindi kasing lakas ng mga naunang dekada, tumamlay ang industriya ng alfombra. Pero hanggang may tumatangkilik, sasabay pa rin sa panahon para mag-click. Nagtatry kami magbago ng target market. Pero kasama pa rin dyan yung mga balikbayans. Unang-una, mga balikbayans yan. Gumagawa kami nakikipag-collab kami din sa ibang mga clients kasi na in-offer namin to as rebrand para mag-cash flow lang. Bango. Wow! Ito naman, unbox natin. Ganun din ang quality. Magbukas ko pa lang kanina, mukhang matibay siya talaga eh. Tapos sabi nila sa akin, swelas daw niya, pang eroplano. Pwede mag-fly-fly. Eroplano yung swelas eh. Pagyamanin mo ang Pinoy Classic para hindi na kailangan maging nostalgic. Tulad ng mga tsinelas na alfombra, pagka malikhain na hindi sana mawala. Ang mga bagay na matagal ang proseso, taon ang itatagal, sigurado. Tao po, sabaw na ako, pantawid lang po. Isang tasa ng puting kanin, manok na masarap ang coating, sambal na may spice at sweetness, gawa sa iba't ibang spices. Ang sorpresa sa iyong gutom, parang palad na kinuyom, siniksik sa lasa, kaya patok. Bulsa mo'y hindi rin maghihimutok sa pagkaing nasi katok. Wow! Ang nasi katok ay galing sa Brunei. Siyala naman pala ang pagkain mo, Day. Sa Pilipinas ay kanyang dinala para matikman ng mga kababayan niya. Ang nasi is salitang Kapampangan kasi yun. Halos parehas lang ng salita dito. Nasi is kanin. Pamilya na nagbukas ng isang kainan. Yung kainan na yon is wala silang restaurant. So nagpatayo lang sila ng kainan nila sa bahay lang. Sa bahay na yon, yung paninda nila is sa bintana lang nila binibigay.
So para makabili ka ng pagkain, ang gagawin mo is kakatok ka. Bilang isang OFW sa Brunei, nasi katok ang naging karamay. Naging party sa amin ng nasi katok dahil parang ito na yung naging namin pambansang pagkain. Sa murang halaga, mabibili mo lang siya ng $1. Naglalaro sa 42 to 43. So kahit pagod ka galing trabaho, pag-uwi mo ng staff house nyo, kakain ka na lang. Bilang kaming mga OFW, ang sahod namin is 1 beses sa isang buwan. Ang ginagawa ko, para makatipid, dyan ako bumibili ng mga pagkain ko, yung nasi katok. Kaya't nang naisipang magnegosyo, itinindang pagkaing malapit sa puso. Gusto kong i-share sa mga kababayan nating Pilipino na nasa Pilipinas na kung gaano kasarap ang nasi katok. Kung pasado sa kanyang panlasa, presyo ay pang petsa de peligro pa. Magugustuhan talaga ng mga manggagawa. Sa Signal Palengke na yon, nakita ko yung area, maraming nagtatrabaho sa mall, sa groceryan, at mga tricycle driver. So doon ko naisip yung nasi katok. Kasi yung nasi katok na yon is, alam ko magiging papatok sa kanila dahil sa presyo niya at sa kakaibang lasa. Nagsimula ako dito sa bansang Brunei taong 2018. Dumating ako dito bilang isang service crew sa isang restaurant. Position, ginawa ko lahat. Nagtrabaho ako, ginalingan ko sa trabaho. Pinakita ko yung best ko, isang maging magaling na manager. So ngayon, ang position ko doon sa company namin ay isang area manager na po. Mga kalogs, kayo ba? Anong pagkain ang nagpapaalala ng mga panahong nagsisimula ka? Sana'y kahit sumakses ka na, lingunin mo ang iyong dating lamesa kung saan habang ikay chumichibog, nangangarap ka ng sobrang matayog. Oranger pero nasa lansangan? Spokening dollars pero bakit natutulog sa tabi ng basurahan? Well, may Carrie Godmother na raw sa ganitong issue. Ten! Here's Carrie to the rescue! Meet Carrie Abad, ang online Carrie Godmother. Ang goal ay tumulong sa mga banyagang naloko at nagoyo, mga na-stuck sa Pinas na nowhere to go. Siguro para sa mare-recognize nila ako, siguro pag sinabi nilang term na mga foreigner, ganun. Kasi based sa mga nakakakita sa akin, like mga random people, ang sabi nila, ay, ayun yung nakita ko sa TikTok, ayun yung mga tumutulong sa foreigner. So when it comes to foreigner o mga dayuhan, ma-recognize nila talaga ako agad. Nagsimula ang lahat sa isang empanada. Nadaanan lang noong una hanggang lumambot na ang kanyang golden puso. At kalaunan ay tinulungan niya ang ngayon famous na si Tatay Empanada sa negosyo. O diba? Panalo! That was accidentally. I was selling empanada and cookies in some, how you call it, banqueta. In San Joaquin, it was I think December in 23. Si Tatay Empanada, una ko siyang natagpuan sa isang gilid ng bangketa. Nagtitinda siya ng empanada dito sa Pasig. Doon pa lang sabi ko, nagtitinda siya ng empanada, walang pumapansin talaga sa kanya. Doon ko siya unang na-discover. Sabi ko, ba't parang walang pumapansin dito? At sabi ko, ba't parang kakaiba to? Sabi ko, ba't mukha siyang afam mukhang foreigner. Sabi ko, foreigner nagtitinda ng empanada sa Pilipinas. Parang nakakapanibago, di ba? Mom Carrie and her mom, they had seen me sitting there. They bought some empanada. She came up with the idea to help me with that business. So ayun, nilapitan ko siya, bumili ako ng empanada niya. Nag-try din akong mag-video sa kanya at hindi ko in-expect na doon na magsisimula ang kwento ni Tatay Empanada. And ayun, nagtuloy-tuloy na at hanggang makabangon na si Tatay Empanada. Unlike ngayon, mas okay na siya ngayon talaga. Nang nasimulan ay tinuloy-tuloy niya na ang pagtulong. Hindi madali ang sinimulang misyon ni Carrie. Halo-halong reaksyon ang natatanggap at di purong papuri. Sasabihin lang ng mga basher na ginagatasan mo lang yan, bakit ganyan, parang
But for the content ka lang, ba't hindi mo tulungan yung kapwa kababayan mo? Ba't mas nagfo-focus ka dyan kasi alam mo baka kumita ka dyan, ganun. Ang hindi nila alam, mas malaki po talaga yung nilalabas kong pera sa bulsa ko kaysa sa balik na ano. Tsaka, ang intention ko po talaga is tumulong, hindi po para sa for earnings or something, ganun. Ayun po yung intention ko at advocacy ko po talaga yun. Ang kabutihan ay kabutihan. Wala itong pinipiling dugo at kulay. Dahil walang iba pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Dahil sa huli, ang may pusong ginituan ang always panalo. Mula sa Pampanga, may dinayo kaming pasyalang bongga. View na marikit sa mata. Rides na one to sawa pa. Sulit na sulit talaga. Dito lang yan sa Pradera. Eto nga ang inyong si Kaka, Gina Jing Gumana, kasama ang Team Logan. Nasa rides, aba. Hey, walang inurungan. Aru, Diyos ko, parang hihiwalay ang kaluluwa ko. Sa kaba. Dito sa parke, abay bawat parte, naglalakihan ng rides be. Patatagan na lang talaga ng sikmura at kasukasuan mo kung uubra. Okay guys, no reaction challenge. Super fair. New rides! Ramdam na ramdam ko dito yung signs! Signs of aging! Nasaksihan din naman dito ni Curry ang mga eksenang kalerky. Dad, may banggaan! Oh, don't worry, anak. Yan lang ang banggaan legal. Ha? Hindi lang batang dito'y matutuwa. Mukhang kitang-kita naman ang ebidensya. Dad, tara sakay tayo dun. Dad, let's go, Dad! Wala ako sa mood. Wala. Hoy! Yay! Agaw eksena ng bawat atraksyon. Ang daming dumadapong question. Curious lang ang atake. Need ang answer. At baka di makatulog sa gabi. Naisip ko lang, siguro mura ang hollow blocks dito. Bakit mahal? Kasi mahal, oh. Diyan, oh. Diyan na nila kinukuha yung lahar, no? Nungulekta sila at ginagawa nilang hollow blocks. Huh? Yan. Sigurado ka ba, mahal? Siyempre. Matalino tayo. Galing mo talaga, mahal. Talaga. Amazing talaga sa Pradera. Mawawala ang iyong problema. Di lang sa rides mapapasakay, pati na rin sa sayang walang kapantay. Talaga makakabonding ang pamilya. Lahat uuwing may tuwa't masayang alaala. Abril pa lang noong unang nagbukas. Pero bukod pa rito, marami pa silang ipaparanas. O ano, Logalogs, tara sa Pradera! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka, Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.